Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, September 25. Candaba Mayor Maglangke dumalo sa PML meeting sa gitna ng kontrobersya. Mayor Sambo nilinaw na walang ghost project sa Santo Tomas. Agham at teknolohiya, susi sa mas masiglang sektor ng pangisdaan. Performance-based bonus sa mga sundalo at guro, aprobado na ng gobyerno. At Capital One Solar Spikers napahanga sa tapang at husay ng Kapampangan volleyball players. Dumalo sa buwan ng pagpupulong ng Pampanga Mayor's League o PML si Candaba Mayor Rene Maglangke. Batay sa mga larawang inilathala sa kanyang sariling social media page, makikitang personal siya nakibahagi sa pagtitipon ng mga alkalde ng Pampanga ngayong umaga ng Huwebes, September 25 sa bayan ng Apalit. Sa mga nailathalang ulat, kabilang ang pangalan ni Maglangke sa kontrobersyang augnay ng umunoy conspiracy issue sa loob ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Konektado ito sa dating DPWH Secretary na si Manuel Bonoan at kay Undersecretary Roberto Bernardo na sinasabing sangkot sa anomalya sa pagbibigay ng malalaking kontrata sa flood control project sa Pampanga at Bulacan. Partikular na tinukoy sa mga report ang umunoy irregularidad sa slow protection at flood mitigation project sa Bulacan, kung saan lumutang ang aligasyon ng fund control scheme imbes na flood control. Isa si Maglangke sa mga lokal na lider na nadawit sa nasabing usapin. Nauna nang sinubukang kunan ng pahayag ng CLTV 36 si Maglangke noong September 3, subalit walang tugon ng alkalde. Sa kabila naman ng kontrobersya, nananatili aktibo si Mayor Maglangke sa mga aktibidad ng Liga ng mga Alkalde sa Pampanga. Kumikilos na umano ang Department of Justice o DOJ para matunton si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na nagtatago sa gitna ng kontrobersya sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, gumugulong na ang ginagawang tracking ng kagawaran para mahanap ang mababatas. May natanggap din umunong impormasyon ng DOJ na nasa Spain si Co upang kailangan pa itong i-verify. Samantala, matatanda ang ibinulgar ni DPWH Secretary Vince Dizon na aabot sa 4.7 billion pesos ang halaga ng air asset na iniugnay kay Co. Ayon kay Dizon, bahagi ito ng mas malawak na investigasyon sa mga irregularidad na may kinalaman sa paggamit ng pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Nanindigan si Santo Tomas, Pampanga Mayor John Sambo na walang ghost project sa kanilang bayan. Giit ng alkalde, sinuspinde ng DPWH ang konstruksyon sa isang proyekto kaya nakatiwangwang pa ito sa ngayon. Magbabalita si Raymond Tasoy. Wala umanong ghost project sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Ito ang paglilinaw ni Mayor John Sambo sa kanyang pagharap sa CLTV 36 News nitong Huwebes, September 25. Paliwanag ng alkalde, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 na opisyal na suspendido ang slope protection project sa portion ng Dalakitan Bridge sa San Matias ng nasabing bayan na nagkakahalaga ng 94 million pesos. July suspended na ho. Sinuspende na to ng DPWH. Yeah, we had a coordination meeting ho kasi. Dahil meron ng ongoing project ngayon doon sa Dalakitan Bridge, flood control. At alam naman ho natin, medyo sensitibo. Ako naman ho, bago pa nagsona ang ating presidente, dahil yun nga ho, may proyekto sa ating bayan, nakipag-coordinate na ho tayo sa DPWH. Dagdag pa ni Sambo, umaapela siya sa DPWH na taasan ng disenyo ng dike upang maiwasan ang overflow na nagdudulot ng pagbaha. Sa aking mga kababayan, yung mga misinformation po, wag po kayong maniwala dyan. Hindi ko po ahayaan na masalaula ang mga proyekto sa ating bayan. Wala hong ghost project from the national government sa ating bayan. Ito po, wala kayong nakikitang accomplishment ngayon dahil nga ho, suspended. Dahil nga ho, nagkaroon tayo ng reprogramming na lalo nating mapapakinabangan. Aniya,
Mobilization pa lamang ang narelease na pondo ng project contractor na EGB Construction Corporation. Batay sa datos ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, kabilang ang EGB Construction Corporation sa mga kumpanyang may pinakamalaking nakuhang flood control projects sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanilang General Information Sheet, nakasaad na ang mga nagmamay-ari ng kumpanya ay mula sa pamilya Bagao, kabilang si Engineer Ernie Bagao na miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Kasama si Paulo G. Santos, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa gitna ng mga hamon ng climate change at illegal fishing, nanawagan ng mga eksperto na pagtuunan ng pansin ang paggamit ng agam at makabagong teknolohiya upang mapatatag ang sektor ng pangisdaan. Kanila itong binigyan diin sa isinagawang 11th Fish Cycon sa Clark, Pampanga. Abong detalye ay lahatid ni Arlene Salonga. Ang tubig ay bukal ng buhay. Dito nagmumula ang pagkain, kabuhayan, at yaman hindi lang ng maraming Pilipino pero maging ng buong mundo. Pero sa gitna ng lumalalang banta sa yamang dagat, dala ng likas na sanhi o gawa ng tao, tulad ng illegal, unreported, and unregulated o IUUF fishing. Muling iginiit ng Department of Agriculture National Fisheries Research and Development Institute o DANFRDI ang papel ng agham at pananaliksik sa sektor ng pangisdaan. Inulunsad ng ahensya ang 11th Scientific Conference of Fish Cycon na may temang From Research to Application, Transforming Fisheries for a Productive and Sustainable Future nitong Miyerkules, September 24 sa Royce Hotel, Clark, Pampanga. Nagsama-sama ang mga kawani ng fisheries sector at ilang mga scientist upang talakayin ang kahalagahan ng teknolohiya at science-based policies para sa palitan ng kaalaman sa pananaliksik at pagpapaunlad sa pangisdaan. Layunin din itong palakasin ng ugnayan ng researchers, policymakers, industry at fishing communities. The scientific conference is one way of communicating what we do to hopefully more people will learn what we're doing para mas maraming makagamit. We make it a point na yung siyensya nagagamit sa polisiya, nagagamit, serve as a platform kung saan, more young people would go join and hear about artificial intelligence. For example, mamotivate siya, go into this field, and then gawin niya. Sa Pampanga, maraming kapampangan ng binubuhay ng pangisdaan, partikular na ng aquaculture. Kilala ang probinsya bilang isa sa top producers ng isdang tilapia sa bansa. Ngunit sa pagtindi ng mga kalamidad, bunsod ng climate change, madalas tamaan ng malawakang pagbaha ang malalaking bahagi ng lalawigan. Dahil dito, nananatiling vulnerable ang mga aquaculture areas sa impact ng climate change. Bukod umano sa naaanod ang mga isda palabas tuwing nag-overflow ang mga palaisdaan. Pag nalagyan yung tubig, maputi, kahit sino naman siguro kahit tao, hindi na makahinga masyado yung isda, di ba? Masuffocate na siya kasi puro putik na yung ginagalawan niya. So may possibility na yun, mamatay siya or mabumaba yung mga catches natin. Ayon kay Dr. Magic Kiwi Santos, Scientist 5 ng NFRDI, ito ang naisbigyan ng solusyon ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o FishCorp project. Sa pamamagitan daw ng teknolohiya, maaaring mabigyan ng sistematikong paraan ng mga fish growers upang makapaghanda sa palalang epekto ng mga kalamidad. Climate Information Service, no? Na may phone ka dyan, bumabato ng weather prediction so that they can use it for their localized planning. That's one. Kasi malaking tulong yun makakapag-program. Device ng mga tinatawag nating technologies or magbaba ng technologies na makakatulong dun sa area. Gayunpaman, tila nahuhuli pa rin daw ang Pilipinas sa paggamit ng agham at makabagong teknolohiya, lalo na sa larangan ng pangisdaan. Wala tayong kakulangan sa mind power. Matatalino ang Pinoy. Before, may konting, pagkukulang in terms of government, funding for R&D, no? But now it's very different. We do have money. We do have money actually. Lalo na kung lalagay,
lalagay yan sa tama. Dagdag ni Santos, mahalaga rin umano ang maparami pa ang mga scientist na tutulong sa pagpapalawak ng kaalaman, lalo na sa sektor ng pangisdaan, gayon din ang pagkakaroon ng sapat na suporta mula sa pamahalaan. Kailangan maparami yung mga scientists na merong puso at advokasya na tutulong. And we need to have that. Minsan kasi hindi maraming scientists natin kasi medyo disillusion and then umaalis. No? So we have to have more. Kailangan lang magpursige at mag-push. No? Somebody would really have to be passionate enough and more of them to do. Sa huli, layunin ng Fish Cycon na masiguro na ang yaman ng dagat ay mapapakinabangan hindi lang ngayon, kundi maging hanggang sa susunod na henerasyon. Kasama si Ashley Punzalan, Angelica Cara, CLTV 36 News. Isinulong ng CDC at mga water utilities ang kolaborasyon para mapalakas ang paghahatid ng serbisyo ng tubig sa mga consumers. Narito pong report. Malugod na tinanggap ng Clark Development Corporation o CDC at Clark Water Corporation ang delegasyon mula sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at Manila Water Company o MWC sa isinagawang benchmarking activity sa Clark Freeport Zone nitong Miyerkules, September 24. Layunin ng aktibidad na palalimin ang ugnayan at palitan ng polisiya at proseso para sa maayos, malinis at maasahang serbisyo sa tubig. Pinagtibay rin ito ang commitment ng mga ahensya sa pagpapaunlad ng utilities management sa bansa. Pinangunahan ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. Davanadera ang pulong, kasama si CDC Vice President for Legal Affairs Attorney Gloria Victoria Taruk. Dumalo rin sina MWSS Chairman Attorney Elpidio Vega, MWC Chief Regulatory Officer Attorney Donato Almeda at iba pang opisyal mula sa kanilang mga ahensya. Binigyang diin ng mga opisyal mula MWSS, MWC at Clark Water ang kahalagahan ng interagency cooperation sa pagpapanatili ng dekalidad na water services sa Freeport Zone at mga karatig komunidad. Patunay raw ito sa kakayahan ng Clark na tugunan ang pangangailangan sa tubig sa gitna ng mabilis sa pag-unlad ng sports tourism at iba pang industriya. Sa huli, sinabi ni Almeda na nakasandig ang kanilang partnership sa respeto, iisang hangarin at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Maaalalang sinimulan kamakailan ang consultative meetings ng government corporation kasama ng mga locators para sa panukalang dagdag singil sa serbisyo ng tubig. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Supreme Court spokesperson Brian Keith Hosaka bilang Executive Director ng bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure o ICI. Makakasama niya sa komisyon sina retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. bilang head, dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Singson at SGV and Co-Executive Rosana Fajardo bilang mga member at si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor. Binuo ICI sa bisa ng Executive Order 94 na nilagdaan ng Pangulo nitong September 11. Mandato nitong magsagawa ng fact-finding investigation sa mga infrastructure project ng gobyerno, partikular ang flood control. Bago ito, nagsilbi muna si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Hepe ng Public Information Office ng Korte Suprema. Nagsilbi rin siya bilang Commissioner ng Governance Commission for GOCCs noong 2023. Bilang Executive Director Undersecretary, si Hosaka ang mamumuno sa ICI Secretariat na magbibigay ng administrative at technical support sa mga operasyon ng Independent Commission. Mataas raw ang conviction rate ng PIDEA sa kanilang isinampang drug cases simula ng administrasyon ni PBBM. Resulta ito ng panibagong estratehiya na nakatuon sa pagkamit ng hustisya. Naritong report. Inihayag ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na simula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., halos kalahati ng mga kasong naisampa nila ay nagresulta sa conviction. Sa datos ng ahensya nitong September 23, may 837 na kaso o 46.45% ng 1,802 drug cases mula July 2022 hanggang August 2025 ay pumabor sa prosekusyon.
Bunsod raw ito ng mas pinaigting na legal coordination at case build-up efforts. Nasa 462 cases o 25.64% naman ang na-dismiss at 503 cases o 27.91% ang nauwi sa acquittal. Ayon kay PIDEA Director General Undersecretary Isaga Dineres, ipinatupad nila ang justice-centered approach na tumutok sa legal outcome ng bawat anti-illegal drugs operations, partikular sa high-value targets, drug offenders at mga sindikato na sangkot sa money laundering. Giit Dineres, hindi binibilang ang dami ng naaresto dahil mas binibigang diin ng pagkakaroon ng hatol na may sala sa korte. Patuloy rin daw ang pagkikipag-ugnayan ng PIDEA sa National Prosecution Service upang matiyak na bawat anti-drug case ay maisasampa ng maayos at may matibay na ebidensya para makakuha ng conviction. Naniniwalang opisyal na sa pamamagitan ng kasalukuyang conviction rate ay mababawasan kung hindi man mapipigilan ang mga masasamang loob na sangkot sa illegal drug trade at iba pang krimen. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Naghahanda na ang Santo Tomas LGU sa papalapit na bagyong Opong. May plano na raw ang lokal na pamahalaan upang hindi na maulit ang matinding baha na naranasan nitong Hulyo. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Patuloy raw ang ginagawang paghahanda ng pamahalang bayan ng Santo Tomas, Pampanga laban sa banta ng bagyong Opong na nagbabadyang manalasa sa Luzon. Ayon kay Mayor John Sambo, hindi huminto ang kanilang preparasyon na nagsimula pa noong nagdaang Super Typhoon Nando at mga pag-ulang dala ng habagat. Tuloy-tuloy ang ating mga pag-maintenance sa ating mga pumping station unang-una, no? At minomonitor natin ang ating mga protection dikes na ginawa through local fundings para hindi ho tayo pasukan ng baha. Ako po, masaya ako, no? Kasama ang aking mga kababayan na dumaan ng super typhoon. Sabi ko nga ho, 90 to 95% wala hong baha sa ating bayang Santo Tomas. At meron man, dahil ho sa ating mga pumping stations, ito ho ay mabilis na umuupa. Dagdag pa ng alkalde, malaking aral ang kanilang natutunan mula sa matinding pagbaha nitong Hulyo kung saan malaking bahagi ng bayan ay nalubog sa tubig. Kaugnay niyan, pinalawig na raw nila ang kanilang flood mitigation projects. Ang tubig, maghahanap ng papasukan niya yun sa lower level, lower portion. So, habang may baha ho tayo nun, gumagawa ho tayo ng ating protection dike. So, pinahaba po natin. Ang prinsipyo natin sa ating flood mitigation project, kung tubig ulan, sa bayan ng Santo Tomas, because of our pumping stations, kaya natin ilabas yan. Hindi tayo babahayin. Darating ang baha, babahayin tayo. Pagka yung tubig na, galing na sa mga ilog, ang pumasok sa atin. Kanya nga ho, pinapahaba namin yung aming mga protection dikes. Every barangay, naglalagay ho kami, pinipilit namin maproteksyon ng lahat para yun nga ho, na tubig ulan ang aming ipapump out going to the main river at maging flood-free po ang buong Santo Tomas. Sa pitong barangay ng Santo Tomas, iisang barangay na lamang ang hindi na lalagyan ng dike dahil nangangailangan daw ito ng pondong mula sa national government. Ang Santo Rosario Pau na lang po ang hindi namin nalalagyan ng dike kasi nga ho, dito na namin kailangan ang national funds. Dahil siya talaga, nasa gilid din nun siya ng ilog eh. Tapos, na San Simon, San Fernando rin ho ang mga boundaries niya.
So, pero mabilis naman pong umupa. Mabilis naman pong umupa ang tubig baha. Kumbaga, pag nag-subside po ang level ng tubig ng ilog, mawawala rin ho kaagad. Pero ako, plano ko ho na talagang as much as possible, armored kami sa aming buong bayan. Naka-pre-position na rin daw ang mga gamit para sa kalamidad at naka-alerto na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaya naman panawagan ng alkalde sa kanyang mga kababayan. Sa mga aking mga kababayan, na una-una ho, magtulungan ho tayo at huwag ho tayo magtapon na ng basura sa ating mga kailugan. Yung ating mga barangay officials, kinokolekta naman po ang ating basura. Wag na ho nating ilagay sa mga kanal, sa ating mga river, sa mga ilog natin. Nang sa ganun po ay lalo pa nating mapaigting, lalo pa ho nating mapakinabangan ang ating mga flood mitigation programs. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naglabas ng Orasio Imperata o obligatory prayer ang Archdiocese of Caceres sa Bicol Region laban sa banta ng severe tropical storm Opong. Hinimok ng simbahan ng publiko na magkaisa sa panalangin na humingi ng proteksyon sa Diyos upang mailigtas ang mamamayan sa posibleng pinsala ng bagyo. Batay sa latest forecast ng Pag-asa ngayong Huwebes, September 25, isa sa mga posibleng daraanan ng bagyong Opong ang kapuluan ng Bicol sa Biyernes, September 26. Ilalabas na ng gobyerno ang performance-based bonus ng mga kwalipikadong kawani ng Philippine Army. Ipinapanukala rin ang pagdagdag sa puwersa ng sandatahang lakas na ipagtanggol ang bansa at ng sambayanan. Narito ang balita. Aprobado na ng pamahalaan ang pag-release ng 1.64 billion pesos para sa 2023 Performance-Based Bonus o PBB ng mahigit 110,000 kwalipikadong opisyal at kawani ng Philippine Army. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Mina Pangandaman, kinikilala ng gobyerno ang dedikasyon at sakripisyo ng bawat sundalo na patuloy na nagtatanggol sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Sa ilalim ng PBB, lahat ng kwalipikadong Army personnel ay tatanggap ng bonus na katumbas ng 45.50% ng kanilang basic monthly salary as of December 31, 2023. Upang makuha ang benepisyo, kailangang may hindi bababa sa very satisfactory rating ang Army officers at employees sa ilalim ng Civil Service Commission Strategic Performance and Management System. Manggagaling ang pondo nito sa Miscellaneous Personal Benefits Fund under the Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Samantala, ipinapanukala ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Chodoro Jr. na dagdagan ng pwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Target ng kalihim na umabot sa 220,000 ang bilang ng AFP personnel sa loob ng 10 taon. Sa ngayon, nasa 160,000 troops ang bumubuo sa 3 major services na Army, Navy at Air Force. Sosolusyonan raw ng karagdagang sundalo ang kakulangan hindi lamang sa frontline operations kundi pati na rin sa supply, planning, intelligence at maintenance offices. Dagdag pa ng kalihim ang ideal na bilang para sa 120 million population at mahigit 7,000 isla ng Pilipinas ay nasa 360,000 na sundalo. Gayunpaman, aminado si Chodoro na hindi ito posible sa ngayon, bunsod ng kakulangan sa pondo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa kaunay na balita, tiyak ng matatanggap ng DepEd ang mga guro ang kanilang 2023 Performance-Based Bonus. Kumpirmado ito matapos ideklara ng Department of Budget and Management ang kanilang eligibility. Inaasahang ilalabas ng Technical Working Group ang formal na resolusyon sa September 30 para sa implementasyon. Narito ang report ni Bryce Oracion. Kasunod ng pag-aproba ng pamahalaan sa 1.64 billion pesos na 2023 Performance-Based Bonus o PBB ng Philippine Army, kinumpirma ng Department of Budget and Management o DBM na eligible o kwalipikado rin ng mga empleyado ng Department of Education o DepEd, kabilang ang mga public school teacher. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, natapos na ang masusing pagbusisi at napatunayan na pumasa ang DepEd sa mga itinakdang pamantayan para sa PBB.
Bahagi raw ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang pagkilala ang sakripisyo at dedikasyon ng mga guro sa pagpapalakas ng education system sa bansa. Binigyang diin din ng kalihim na hindi matatawaran ang ambag ng mga guro sa lipunan kaya't nararapat lamang na patuloy silang suportahan sa pamamagitan ng mga benepisyo. Kaugnay nito, ayon kay House Committee on Appropriations Chair and Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, nakatakdang magpulong ang Technical Working Group sa Martes, September 30. Sa pagpupulong, inaasahang formal na ilalabas ang resolusyon na magdedeklara sa DepEd bilang qualified agency para sa PBB. Ang hakbang na ito ang magsisilbing final basis para masimulan ng distribusyon ng incentives sa mga kawani at guro. Batay sa Memorandum Circular No. 2023-1, kinakailangang makapasa ang isang ahensya sa ilalim ng 4 dimensions of accountability at makakuha ng hindi bababa sa 70 points upang maging kwalipikado sa bonus. Kasama si Raymond Tasoy, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa patuloy na pag-usbong ng volleyball sa bansa, dumadami rin ang mga kabataang naghahangad na makapantay ang kanilang mga idolo. Dito sa Pampanga, naging inspirasyon ang tune-up match ng Capital One Solar Spikers laban sa homegrown talents na hindi na nakipagsabayan kundi nagpakita rin ng tapang, husay at determinasyon sa loob ng court. Alamin ang mga naging kaganapan sa report na ito. Itinuturing ang volleyball bilang isa sa mga rising sports sa bansa ngayon. Sa patuloy na pag-usbong ng iba't ibang liga, tila ba kinababaliwan na ito ng mga Pinoy. Mula collegiate level hanggang pro league, tumitindi ang interes ng publiko at dumarami na rin ang fans na nag-aabang sa kanilang paboritong manlalaro. Nitong Biyerkules, September 24, nagsagawa ng training session ang Capital One Solar Spikers dito sa probinsya ng Pampanga. Bilang isa sa mga koponan ng Premier Volleyball League, mas lalo pang naging makabuluhan ang pagsasanay nang makatunggali nila mga batang Kapampangan players sa isang friendly match. Mga kilalang pangalan sa liga tulad ni Bella Belen, Iris Tonelada, Jorel Singh, Pia Abu, Roma Doromal, Casey Galdones, di pa ang nagpainit ng hardwood court. First set pa lang, makikita na ang palabang aura ng Kapampangan players. Walang nagpapatalo, hinahabol ang bawat bola at walang takot na sumabak sa harap ng mga batikang manlalaro. Kitang-kita ang disiplina sa floor defense, determinasyon sa bawat service at ang pagnanais at tapatan ang intensity ng kanilang mga idols. Pero hindi naman nagpatalbog ang Capital One. Talaga namang game face on, lalo na nang ipamalas ng Solar Spikers ang kanilang husay sa ball movement, precision sa spikes at control sa bawat possession. Mistulang preview ito ng kanilang bangis para sa darating na PVL season. Nagwakas ang laban sa isang 2-set tie, ngunit ang init ng kompetisyon ay nauwi sa samahang punong-puno ng ngiti at respeto. Dahil dito pinuri ni Coach Jorge De Brito hindi lang ang kanyang mga players kundi maging ang tapang at galing na ipinakita ng homegrown talents. Super good. It was a good surprise for us. Not surprised for Sir Harvey, our teammate, because he knew already he scheduled some matches and but it was a big surprise. The guys have a good level. Giit pa ng Brazilian mentor, ang ganitong klase ng mga tune-up game ay mahalaga sa koponan para masubok ang kanilang kakayahang sumabak sa mga susunod na liga. Samantala, hindi na itago ng PVL 2025 Rookie Overall Top Pick at Alas Pilipinas member na si Bella Belen ang kanyang tuwa nang dito ganapin sa Pampanga ang isa sa kanilang tune-up match. Siyempre, we're very happy and at the same time lucky din kasi
nakakatsunap kami ng magagaling na player kasi bihira kaming magkaroon ng kalaban ng mga ganitong mga lalaki niyan. So mas masaya sila kalaban. Para naman sa Batang Kapampangan na si Carly Marzan, isang malaking karangalan na makaharap sa court ang mga manalarong dati ay sa TV lamang niya napapanood. It was a great experience for us kasi once in a lifetime lang to and napili nila yung Pampanga to play with and to have a training camp. So we are blessed and ang galing nila super. Hi to all the Tobalen, thank you po for always supporting Capital One and sana po manood po kayo ng game namin this upcoming TV. Ang mga ganitong klase ng match ay patunay na ang sports ay hindi lamang tungkol sa puntos o panalo. Nagsisilbi rin itong daan sa paghahasa ng talento, paghubog ng disiplina at pagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng manlalaro. JM De Jesus, CLTV 36 News. Isang full circle moment para kay Jessica Sanchez matapos tanghalin bilang kampiyon sa Season 20 ng America's Got Talent at almost 2 decades na nakalipas mula nang una siyang sumali ng Season 1. Ang buong detalye hatid ni Arlene Salonga. The AGT champion and the winner of $1 million is Jessica Sanchez! Tuluyan nang nagbunga ang pangarap ng powerhouse singer na si Jessica Sanchez nang tanghalin siyang kampiyon sa America's Got Talent o AGT 2025 Season 20. Si Jessica Sanchez ay isang half Filipino, half Mexican-American. Tubong bataan ang kanyang ina habang ang kanyang ama ay may lahing Mexican. Hindi na bago sa entablado ng mga talent show si Jessica. Una siyang lumabas sa America's Got Talent Season 1 at nakilala rin bilang runner-up ng American Idol Season 11 noong 2012. Ngayong Season 20 ng AGT, muling pinatunayan ni Jessica ang kanyang talento nang makuha niya ang Golden Buzzer mula kay Sofia Vergara sa audition rounds na nagbigay sa kanya ng ticket patungong live shows. Sa kanyang finale performance, kinanta niya ang Die With A Smile kung saan ipinamalas niya ang kanyang pambihirang tinig at emotional interpretation ng hit song ni Bruno Mars at Lady Gaga. Dahil dito, nakatanggap siya ng standing ovation mula sa mga horado at malakas na suporta mula sa live audience. I mean, you look beautiful, your voice, I've never heard anything like that. Bravo, Jessica, bravo. You know, I feel like every time we see you, you kind of bring us into your world more and more. You give us more emotion, more passion. Maybe this is just my opinion, but so far, this is the best act of the night. You know what? It was so important for our 20th anniversary that you came back. Importantly to show that even if you don't win the first time, you've got to always believe in yourself. Kasama niya sa Final 3 sina Jordan Blue at Chris Turner, pero sa huli, si Sanchez ang namayagpag bilang bagong kampiyon. Bukod sa titulong AGT Season 20 champion, mag-uuwi rin si Jessica Sanchez ng cash prize na $1 million. Hi, my name is Jessica Sanchez. I'm from San Diego. I'm 11 years old and I'm a singer. My name is Jessica Sanchez. I'm 29 years old and I sing. Arlene Salonga, CLTV 36 News. Muli, congratulations Jessica Sanchez sa kabila ng pinagdaraanan ng bansa natin ngayon. Mabuti na lamang po at may isang panalo at magandang balita para sa bawat Pilipino. Nagpasya ka-tres at fashion icon na si Heart Evangelista
na lumiban muna sa latest season ng Milan and Paris Fashion Week upang ituon ng oras sa paghahain ng legal na aksyon sa mga nagdadawit sa kanya sa isyu ng korupsyon sa mga flood control project. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Hindi raw muna dadalaw ang aktres at fashion icon na si Heart Evangelista sa Milan and Paris Fashion Week ngayong season. Ito ay upang tutukan umano ang paghahain ng legal na aksyon laban sa mga online attack na inuugnay ang kanyang lifestyle sa mga korupsyon. Sa isang Instagram live nitong Martes, September 23, iginiit ng aktres na mas mahalaga sa ngayon ang manatili sa Pilipinas at makiisa sa mga isyong kinakaharap ng lipunan. Humingi naman ng paumanhin si Heart sa kanyang fans na umaasa makikita siyang muli sa front row ng prestihiyosong fashion shows. Matagal nang kilala si Heart bilang prominent personality sa Fashion Week at katuwang ng iba't ibang luxury brands. Nilinaw niya na pansamantala lamang ang kanyang pagliban at posibleng bumalik siya sa susunod na season depende sa sitwasyon. Kasabay nito, ibinahagi rin niya ang mga personal attack na kanyang natatanggap online. Kabilang mga komento mula sa netizens laban sa kanyang pagkatao bilang asawa ni Senator Chis Escudero. Kasama ang pangalan ni Escudero sa mga idinadawit na umano'y tumanggap ng kickback mula sa mga flood control project. Pinasinungalingan naman ito ni Heart at sinabing patuloy siyang nagtatrabaho dahil ito ang nagbibigay sa saysay at direksyon sa kanyang buhay. Dagdag pa ng aktres, nagsasagawa na siya ng legal na hakbang laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanyang financial status at trabaho at binigyan diin ng malinaw at dokumentado ang kanyang mga pinagkakakitaan. Samantala, ibinahagi rin niya ang kanyang hindi naging pagdalo sa ikinasang trillion peso march nitong September 21 kung saan ilang artista ang dumalo. Aniya, nakatanggap siya ng pagbabanta laban sa kanyang kaligtasan kung kaya't hindi siya nakapunta sa naturang pagtitipon. Gayunpaman, iginiit niyang dama niya ang pagkadismaya ng mga Pilipino sa mga usaping may kinalaman sa korupsyon. Sa huli, tiniyak niya sa kanyang mga taga-suporta na maninindigan siya para sa kanyang reputasyon at magpapatuloy sa kanyang propesyon sa kabila ng mga paninira. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Instagram, CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalen, 91 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.